Sige po, tayo na po tayong lahat. And before we start, pwede po ba tayo mag-pray? Yes, Lord, Heavenly Father, Lord, we come before you, Lord God. Patuloy, Lord, na inilalapit po namin ang aming mga sarili sa inyo. And Lord, we know that you are here with us, O God. Sabi mo nga, 2 o 3 nagkatipon para sa pangalan mo, ay naroroon ka pa kasama nila, Lord God. And we know, Lord God, na kasama ka namin at hindi lang ikaw, kasama namin ang iyong mga anghel, Lord, na magpupuri, Lord, nakakanta, Lord God, sa iyo, God. Patuloy, Lord, na iparanas mo sa amin, Lord, yung pag-ibig mo, yung presensya mo. And Lord, we continue to welcome you in this space. Open up the heavens in this space, O God. Lord, patuloy ka naming pasasalamatan, Lord, dahil lahat ng ito, lahat ng meron kami, kung bakit kami naririto ay dahil sa iyo, O God. Lord, salamat, Lord, sa pag-ibig mo. Salamat, Lord, sa faithfulness mo sa buhay namin. And Lord, na patuloy kami magpapasalamat at sasambahin ka, O God, dahil ipinanalo mo na ang lahat ng laban namin, Lord God. Lord, ikaw na, Lord, ang lumaban para sa amin. And Lord, we thank you, O God. We thank you for your love for us, Lord. Pwede ba nating pasalamatan si Lord? Come on, just clap your hands for the Lord. Sige, pasalamatan mo siya. Dahil lahat ng laban mo, lahat ng problema mo, lahat ng pinagdadaanan mo, ay ipinanalo na, tinapos na ni Lord. Just claim it, come on. Palakpakan mo si Lord. Come on, shout, hallelujah! Come on, shout, Jesus! Thank you, O God. And before we start, pwede mo bang sabihin sa katabi mo na panalo ka na? At dahil panalo ka na, magpupuri ka. Tama po ba? Amen po? Paano po ba natin nakikita ang isang taong nagpupuri? Ang taong nagpupuri, kumakanta. Amen? Yes. Ang taong nagpupuri, sumasayaw. Amen? Amen. Ang taong nagpupuri, pumapalakpak. Come on! Ang taong nagpupuri, tumatalon. Come on, just sing for the Lord. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan. Samahan mo akong magpuri. Amen. To the one who saves us, through his blood he gave us life.
All creation rises up to declare your wonders as people everywhere say, all creations, come on! All creation rises up to declare your wonders as people everywhere. Come on, praises! Praises to the one who saved us, through his blood he gave us life, and now we come. Everyone praises to the one who saved us, through his blood he gave us life, and now we come. Everyone, ha! Come on, let's clap for the Lord. Say hallelujah. 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 Praises to the one who saved us, through his blood he gave us life, and now we come. Everyone praises to the one who saved us, through his blood he gave us life, and now we come. Praises! Everyone praises to the one who saved us, through his blood he gave us life, and now we come. Everyone. Come on, let's clap our hands for the Lord. Shout hallelujah. Come on, just shout hallelujah. Yes, Lord. Amen. Masarap po magpuri kay Lord. Amen? Amen. And right now, patuloy lang po nating purihin ang kanyang pangalan. Dahil ang lahat ng pinagdadaanan natin, lahat ng laban na kinakaharap natin sa araw-araw, ay pinanalo na ni Lord. Tinapos niya na para sa'yo na anak niya. Hallelujah. Pwede mo bang itaas yung dalawang kamay mo kay Lord? Hallelujah, Lord. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who
tried so hard to see it. Took me so long to believe it, that you chose someone like me to carry your victory. Perfection can never earn it. You give what we don't deserve, and you take the broken things, raise them to glory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. And now I can finally see it. You're teaching me how to receive it. So let all the striving cease. This is my victory. Come on, church. And now I can finally see it. You're teaching me how to receive it. So let all the striving cease. Oh Lord, this is my victory. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. You are my champion. Come on, church. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Jesus. Come on, let's worship the Lord. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracle starts breaking out. I have the authority Jesus has given me, with conviction. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles
You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won, I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Jesus, you conquered it all. When I lift my voice and shout, every wall comes crashing down. I have the authority, oh Lord, Jesus has given me. When I open up my mouth, miracles start breaking out. I have the authority Jesus has given me. You are my champion. Come on, church. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won, shout it out. I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. You are my champion. Giants fall when you stand undefeated. Every battle you won, I am who you say I am. You crown me with confidence. I am seated in the heavenly place, undefeated, with the one who has conquered it all. Jesus. And we are his portion, and he is our prize, drawn to redemption by the grace in his eyes. If his grace is an ocean, we're all sinking, and heaven meets earth like an unforeseen kiss, and my heart turns violently inside of my chest, and I don't have time to maintain these regrets when I think about the way. And we are his portion, and he is our prize, shown to redemption by the grace in his eyes. If his grace is an ocean, we're all sinking, and heaven meets earth like an unforeseen
unforeseen kiss, and my heart turns violently inside of my chest, and I don't have time to maintain these regrets when I think about the way. And we are His portion, and He is our prize, drawn to redemption by the grace in His eyes. In His grace is an ocean we're all sinking, and heaven meets earth like an unforeseen kiss, and my heart turns violently inside of my chest, and I don't have time to maintain these regrets when I think about the way that He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Yeah, He loves. Yeah, He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Yeah, He loves. Yeah, He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. He loves us so. Yeah, He loves us so. Oh, how He loves us. And oh, how He loves us. Oh, how He loves us. How He loves us all. And oh, how He loves us all. Oh, how He loves us. How He loves us all. And oh, how He loves us all. Oh, how He loves us. How He loves us all. Yeah, He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Yeah, He loves. Come on, church. Yeah, He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Come on, just worship the Lord. He loves us so. Yeah, He loves us so. Oh, how He loves. He loves us so. Sing this with all your heart. And we are His portion, and He is our prize, drawn to redemption by the grace in His eyes. If His grace is an ocean, we're all sinking, and heaven meets earth like an unforeseen kiss, and my heart turns violent
by the grace in His eyes. If His grace is an ocean, we're all sinking. And heaven meets earth like an unforeseen kiss, and my heart says valiantly inside of my chest. And I don't have time to maintain this regrets when I think about the way that He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Yeah, He loves. Yeah, He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Yeah, He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Sing this with all your heart. Yeah, He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Yeah, He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. And we are His portion, and He is our prize, drawn to redemption by the grace in His eyes. If His grace is an ocean, we're all sinking. And heaven meets earth like an unforeseen kiss, and my heart turns violently inside of my chest. And I don't have time to maintain these regrets when I think about the way that He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. For the last time. Yeah, He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves us. Oh, how He loves. Sing this to the Lord. Yes, I love you, Jesus. Yes, I love you, Jesus. Oh, I love you, Jesus. Yes, I love you so. Come on, church. Yes, I love you, Jesus. Oh, I love you, Jesus. Oh, I love you, Jesus. Oh, I love you so. Yes, I love you, Jesus. Oh, I love you, Jesus. Yes, I love you, Jesus. Oh, I love you so. Come on, church. Yes, I love you, Jesus. Oh, I love you, Jesus. Oh, I love you, Jesus.
give the Lord the clap of love, the clap of praise. Come on, just clap your hands to the Lord. Say, I love you, Jesus. Hallelujah. And Lord, we give you all the glory, honor, and praises, Lord. We give you back everything, oh God. In Jesus' name we pray. Amen. Nakakaupo na po tayo na. Good afternoon to everyone. Hello to all our FB live watchers, subscribers. May subscribers ba? Wala. Sa YouTube pala yon. At salamat po sa inyo na nag-aabang, umaabang. Panghapon na po ang ating service, 4 p.m. Dahil sa umaga po, nasa HDP Taytay po tayo. Magandang hapon po sa lahat ng nanonood sa kanilang mga tahanan. HDP Bulacan, Pasig, and some of the Angono members also na hindi nakaka-attend, no? Salamat po sa inyo, and again, welcome to His Dwelling Place Church. I am Dr. Tintin Mesia, sa mga hindi po nakakakilala sa akin. And please like and share so that others will be encouraged through the Word of God that we will share this afternoon. So, salamat sa mga umaten ngayong hapon at pakisabi sa inyong mga kaibigan, panghapon na po ang HDP Angono. Okay po ba? Okay, so mag-umpisa tayo. Sino pong naka-ready na mag-notes? May premyo ang nagno-notes. May reward kay Lord. At ngayong hapon, dahil tapos na ang ating series, ano nga yung series natin? Sino pong nakakatanda? Wala. Oh my. Sino nakakatanda? 3 linggo yata natin yung inaral o 4 na linggo? Wala pong may alam? Sino po nakakaalam? Taas ang kamay. Yung natapos na. Ano pa? Sige nga, Klein. Sabi ni Klein, yes. Ano po? Ate Jerlyn, hi, if you're watching. Ano, Klein? Ano yung series natin? Bilis, may premyo sa'yo si Pastor June. Okay. 7 signs that you have the Holy Spirit. Oh, sabi mo sa katabi mo, tandaan mo naman. You should have 7 signs that you have the Holy Spirit. So, dun sa mga bago lang po, welcome po sa HDP. At kung hindi nyo pa ho naririnig, pwede nyo pong balikan dahil nandun po sa aming FB page, His Dwelling Place Media. Tama ba? Okay. HDP Church. Okay. Ano po yung page natin? Ano daw? His Dwelling Place lang. Sorry Hindi ko memorize. And now we have a new series. Tungkol pa rin sa banal na spirito. Bakit po natin kailangan makilala ang banal na spirito? Tanungin katabi mo, bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? No? We have to understand who He is in our lives. Bakit? Mamaya, explain ko pa rin mabuti. No? Today, patuloy nating inaalam ang Knowing the Holy Spirit with a new series called, nandito na ba? Angela? Yan. I need to see it. Sorry Okay. Nandiyan na ba sa likod? Yan. Ano nakasulat? Knowing the Holy Spirit pa. O, susunod na slide. Yan ang ating series. Pakibasa nga. 1, 2, 3. Being a friend of the Holy Spirit. Yan. Sino po dito ang may kaibigan? Siyempre, lahat. Sino dito ang may BFF? Meron ka bang BFF? Ano ba yung BFF? Nauso lang yun ngayon, no? Best friends forever. Tama ba? Sino may katropa? Yan. May barkada? Meron? Of course. Sabi mo sa katabi mo, mas matagal mo pa kinakausap yung kaibigan mo kaysa sa nanay, tatay mo at sa asawa mo. Tama ba? Mas madalas pa, kaibigan ang kausap. Kaya, sabi dito, gusto ng Panginoon na maging kaibigan din natin siya. You know, God, the Holy Spirit, is part of the Trinity, Holy Trinity. Napag-aralan na po natin yan dun sa umpisang series. So today, bakit po natin kailangan maging kaibigan ang banal na spirito? Dahil gustong-gusto niyang magsabi sa iyo ng mga manghang bagay. Amen?
sabi po dito sa verse, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. Susunod, at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buong niyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa, at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. In English, now, may the God of peace make you holy in every way, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless until our Lord Jesus Christ comes again. That's in 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Bakit po ito nating pag-aaralan? Binanggit po dito yung spirit, soul, and body. Okay? Ngayong hapon na ito, please ready your minds. Lord, open our minds to a teaching that we will understand para din maintindihan natin kung bakit ang ibang tao hindi naiintindihan ang naiintindihan mo. Okay? So ngayong hapon na ito, sabi po dito, man is trifold. Ano po yung trifold? We are composed of 3 things. Number 1, your body, your physical body. Number 2, your soul, no, yung inyong kaluluwa. Explain natin yun mamaya. Number 3, and the, napabilis, spirit. Yan, Angela, sorry. Dahan-dahan lang, okay? So, sabihin natin, trifold. Yun, 3-in-1 ka pala, okay? Para kang kape at itlog. Diba yung itlog, merong outer shell, merong white, tsaka may yellow. Yun din yun, parang tayo. We are made up of 3 things. Okay, explain natin. Next slide, picture please. Yan, no? Explain pa natin yan further. Medyo maliit, kaya iisa-isahin natin ano po ba yung ating body. Okay? Next slide, please. Yan. Ang physical, yung ating katawan, composed of our anatomical body. Yan. Bilang doktor, pinag-aralan po namin kung ano po ang pagkakagawa ng Diyos sa ating katawan. No? Yan po yung physical na katawan. Yan po yung nagkakasakit. Yan po yung nasisira, napapagod. Yan po yung nasasaktan pag binugbog. Yan po yung nasasaktan pag nasugatan. Yan po ang ating katawan. Ang ating katawan ay merong brain, yung ating utak, no? Na dyan umaandar ang ating nervous system. Kaya ikaw ay nakakaramdam. Nandyan din yung tinatawag nating senses. Yung ating mata, the sense of sight. Yung ating tenga, the sense of hearing. Yung ating ilong, the sense of smell. Ilong. Okay, halata, nanonood kami ng First Lady. At yung ating taste or the sense of taste, yung ating dila. Ang ating bibig, ating pagkain, at ang sense of touch, yung ating balat. Actually, sabi ng mga scientists ngayon, napakarami pang ibang senses. Pero yan ang usual na alam po natin at ito po ay nasa ating physical na katawan. Okay? So, depende sa ating senses, nadidiktahan ang ating nararamdaman. Tama po ba? Kapag masaya ka, nakakakita ka ng maganda o sexy, siyempre, at gwapo o matipuno, masaya ang iyong mata. Papasok sa iyong isip, nag-enjoy ka, crush ko yun. Yun no, yung crush ko, nandun sa harap. Uy, diba? Yun. Kaya po may senses tayong ginawa ng Panginoon kasi napakagaling niya. We are made whole. Okay? Kaya tayo din ay nakakahawak, our body moves, everything has its function. Ang bawat parte ng katawan natin ay may ginagawa para tayo ay mabuhay ng malakas, malusog. Yan ang ating katawan. Okay? Ang susunod, ang ating soul, ang ating katawan, which comprises of what? Kailangan ng salamin. Maliit kasi. Okay, oops. Sumisabit. Anyway, ayan. Soul comprises of your soulish mind,
your heart, which is representing your emotions, okay? And yung self-consciousness, ibig sabihin, yung gusto mo sa ayaw mo, yung kalooban mo, yung will mo, andyan po yan. The way you think, kung paano ka makiharap sa tao, kung paano ka magdamit, kung anong type mo, your personality, it's all those things are in your soul. So yung soul po, yan po yung nandyan sa pag-iisip natin. O kanina, yung physical body, nandun yung brain, okay? Physical brain. Okay, pero ngayon naman, yung naiisip mo kung paano ka pinalaki ng iyong mga magulang, nandyan lahat yan. Kung ikaw ay pinalaki ng striktong magulang, kung ikaw ay pinalaki ng maluwag na magulang, kung paano ka nakiharap sa environment mo, sa eskwelahan, nabuo ka, pumapasok lahat yan sa iyong kaluluwa. At si Tintin ay nabubuo or nade-develop. Ibig sabihin, kung anong naipasok sa iyo ng environment mo, any factors, lahat yan, sa kaluluwa yan, pumapasok sa iyong pag-iisip, sa iyong emosyon, nandun yun. Okay? And yung will, importante yan, yung consciousness mo. Alam mo yung tama, sa mali, nandun yan sa kaluluwa. Okay? And lastly, yung spirit. So, meron tayong tinatawag na spirito. So, tayo pala, hindi lang kaluluwa, may spirit tayo. So, anong difference nun? Malaki ang diferensya nun. Yan yung nakikiisa sa spiritual realm. Okay? Uulitin ko. Meron kasing spiritual realm. Nandyan ang demonic spirits at nandyan ang Diyos, ang Holy Spirit. Dalawang choice lang yan. Okay? Dalawang choices rather. So, yung spirit mo, yan yung nagbibigay sa'yo ng konsensya. Sabihin nga natin, konsensya. Okay? Pag walang konsensya, walang Holy Spirit. Okay? Pero, yung conscience mo din, depende rin yan sa pagkakaalam mo sa katotohanan. Okay? So, nandyan din yung purpose mo. Yung spirit mo, kinreate ka ng Panginoon with the Spirit, and God knows your destiny or your purpose. Diyan po yan lalabas when you walk in your spiritual walk or yung spirit mo. Nandyan yung destiny mo. So, nandito yung God consciousness nakasulat dyan. Nakasulat din dyan, conscience and intuition or yung tinatawag na discernment. Nandyan po yan. Pagka nandun na yung gifts of the Holy Spirit, dyan din yan papasok. So, man's spirit, is one spirit with the Holy Spirit. Kailan nangyayari yon? Kapag ikaw ay naisuko mo ang buhay mo sa Panginoong Jesus, ano nangyayari sa'yo? Bilang tagapagligtas niya at Panginoon, ikaw ay na born again. Ulitin natin. Kapag sinuko mo ang buhay mo sa Panginoon bilang tagapagligtas at Panginoon, ikaw ay na born again. Kaya tinatawag na born again kasi yung spirit mo na dating patay, mabubuhay. Okay? Bakit? Dahil ang Holy Spirit ang nagbigay buhay sa spirito mo. Maliwanag po ba yon? Amen? So, ang isang taong hindi pa nagsusuko ng buhay niya sa Panginoon, patay pa ang kanyang spirit. Buhay ang kanyang soul, buhay ang kanyang katawan, pero ang spirito niya pwedeng patay, pwedeng buhay na iba ang daladala. Demonic spirit, katulad ko noon. Hello? Naintindihan po ba natin? Okay? Pero nung ako ay na-born again, nakilala ko ang Holy Spirit, nabuhay na ang spirito ko, at ako ay bagong panganak sa Panginoon. Yun po ang nakasaad sa John chapter 3, verse 15 pababa. Basahin na lang natin, in-explain na natin yan dati. Bakit po natin kailangan malaman tong body, soul, and spirit? Di ba binanggit po kanina sa slide? And may your whole spirit and soul and body be kept blameless until our Lord Jesus Christ. Nahihiwalay po kasi yan. Depende po yan sa tao.
kung ang katawan mo o ang laman mo hindi nagsusurrender sa Holy Spirit, naglalaban, lumalaban, struggle po yan. Kaya, ang sabi dito ni Pablo sa 1 Thessalonians, sabi niya, may your whole spirit and soul and body be kept blameless. No, ang ganda na sinabi niya. Lahat, buong sangkatauhan mo, dapat blameless bago dumating ang ating Panginoong Jesus. Okay? So, kaya kailangan po natin maging best friend ng ating Holy Spirit para alam natin paano mabubuo ang tayo at maging blameless, no? Sabi po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 10. Hello sa Tagalog. Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalalim na layunin ng Diyos. Sapagkat walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. In English, but it was to us that God revealed these things by His Spirit. For His Spirit searches out everything and shows us God's deep secrets. Babasahin ko muna lahat. No one can know a person's thoughts except that person's own spirit, and no one can know God's thoughts except God's own spirit. And we have received God's Spirit, not the world's spirit, so we can know the wonderful things God has freely given us. Wow. Yun. Mahaba ba? Mahaba. Babalikan natin. Nasabi po dito, inihahayag ng Diyos sa atin, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, malalaman mo ang mga sikreto. Sino dito ang maraming sikreto? Yung sikreto mo lang, kausap mo yung, ang may alam lang nun, best friend mo. Meron ka bang ganun? Ha? Siyempre. No? Sino bang walang sikreto? Lahat tayo meron. Tama ba? O ako lang? Normal ka pa ba? Tanungin mo katabi mo. Normal ka pa ba? No? Sabi po dito, sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay. Hinahalughog, tinitingnan, sinisiyasat lahat ng bagay. Maging ang pinakamalalim na layunin ng Diyos. Grabe. No? It was to us that God revealed these things by His Spirit. For His Spirit searches everything and shows us God's deep secrets. May sikreto pala ang Diyos. Gusto mo bang malaman? Gusto mo bang malaman yung sikreto ng katabi mo? Ha? Alam nyo, the other day, actually kahapon lang, no? Kausap natin si Hazel. Sabi niya, one of my patients, hello Ate Hazel kung nanonood ka, at si Jeff, one of my patients in Ozone Med who has leukemia. O, diba? Magaling na siya sa biyaya ng Panginoon. Pinag-pray siya ni Kuya Mimoy. Sabi niya kahapon, Doktora, yung bang si Mimoy, yung anak mo, alam niyo po, lahat po ng mga nabanggit niya sa prayer niya, talagang totoo po, na nangyari po. May mga binanggit siya, pinag-pray siya, nangyari. Tapos sabi niya kay Pastor Jun, alam mo ba? Kasi, di ba, meron akong sakit. Ang sakit, pinanggagalingan yan, kasalanan. Nung pinag-pray siya ni Pastor Jun, nabanggit ni Pastor, meron ba sa inyong may, na nangyaring incest? Alam niyo ba yung incest? Yung, kamag-anak, naging sila, ganyan, or may nangyaring maling relasyon sa pamilya.
and abortion. Nakakakita si Pastor June ng word na abortion. So, sabi ni Hazel, hindi ko po alam. Tapos, nagpa-meeting siya sa family niya. Shinare niya kahapon. Sabi niya, Pastor, tama po kayo. Alam niyo po ba yung mga pinsanin ko, halos ang daming nagpa-abort? Alam niyo po ba, yung lolo ko, ang asawa pala niya, magkapatid. Hello? Dalawang asawa, parang polygamy, magkapatid pa. So that's incest. So anong ginawa nila? Iningi nila ng tawad. They stood in the gap for this at iningihi ng tawad. At naramdaman niya ang pagkilos ng Panginoon, kaya ngayon magaling na siya. Hindi dahil lang sa Ozone Med, of course, ginamit ng Lord, pero when they stood in the gap, asked for forgiveness for the sins of the family, naputol na yon at kumilos ang ating Panginoon. God's deep secrets are revealed to the Holy Spirit's best friend. Amen po ba? Gusto nyo ba yon? Gusto mo ba na malaman yung tinatago-tago ng asawa mo? Kung meron man, kung may kasalanan man, o yung parang tinatawag na intuition or tinatawag sa mundo, ito ay discernment. No? Several times when may pinagpe-pray ako sa mga medical missions, kahit dun sa clinic, may doktora, bakit alam mo? Sabi ko, hindi ko po alam. Ang Holy Spirit po ang nagsasabi sa akin ng patungkol sa inyo. Ganon. So, nakaka-minister tayo, umiiyak sila, napapagpatawad, ganyan. No? So, thank you, Lord. Yun po ang ginagawa ng Holy Spirit. Sabi din dito, no one can know a person's thoughts except that person's own spirit. And no one can know God's thoughts except God's own spirit. And so, when we have received the Holy Spirit, tanong mo yung katabi mo, tinanggap mo na ba? Yes? Of course, tinanggap mo na ang Holy Spirit. Lahat tayo, paulit-ulit, tinatanggap natin dito ang banal na Spirito. Not the world's spirit, so we can know the wonderful things God has freely given us. Sabi dito, free, libre. Pupunta ka pa ba sa manghuhula at magbabayad ka? Ano ang aking kinabukasan? Nagpunta na ba kayo sa ganon? Ha? Noong araw, ginagawa namin yan ni Mami Cora. Kasi meron kaming kamag-anak, yung tiya, lola namin, lola tiya, na titingnan yung palad ko. Tapos, alam mo, naku, maaga ka mag-aasawa, ganito, ganyan, ganyan. Sabi ko, talaga, naku, hindi ko yun ginawa, hindi ko nilabanan ko yun, parang ganon. Pero parang nag-declare na sa akin na ganito ang mangyayari sa akin. Tama ba? Sabi mo, meron na ba dito nagpahula? Tapos hindi maganda, putulin mo yon in Jesus' name. Amen po ba? Huwag niyong tatanggapin. Ang tatanggapin mo, yung wonderful things galing sa Panginoon. Ayaw niya na pangit ang mangyayari sa'yo. Amen po ba? Ayaw niya yon. Demonyo lang may gusto niyan. At simula ngayon, dapat ang naririnig mo, revelation from God through the Holy Spirit. Lord, ano bang kukunin ko sa college? Doon sa mga high school dito, sino pa nag-aaral? Taas sa kamay. Alam nyo na ba kukunin nyo? Hindi pa. Kung hindi nyo alam, anong gagawin? Tatanungin natin ang Holy Spirit. Tama po ba? Amen? Ako, ayokong mag-dermatologist. Ayoko. Nilalait-lait ko po yung mayabang po kasi ako noon, sobra. Hanggang ngayon, konti. No, nilalait-lait ko, sabi ko mga beautician yung mga derma. Mayabang kasi ako, ang gusto ko maging pediatric neurologist. Yun, lagi ko yung sinasabi. Yan ang gusto kong mangyari sa buhay ko. But when I became born again, narinig kong maliwanag, sabi ng Panginoon, magdederma ka anak. Total mahilig kang ayus-ayus ng mukha mo. Ganon. At bata ka pa lang, tinatanggalan mo na ng pimples ang nanay mo sa likod. Si Mami Cora na. Ang hilig mo beautification, ganyan. So,
naging derma na nga ako. Dahil yun ay narinig kong maliwanag sa Panginoon. Amen? Napakaganda ng plano ng Diyos sa atin. Napakaganda at napakalinaw. At gustong-gusto niya i-reveal ang sarili niya sa'yo. Pero syempre, gusto niyang maging kaibigan ka. At ikaw din, maging kaibigan mo siya. Dahil pag kaibigan mo siya, anong ginagawa ng magkaibigan? Chika to the max. Tama ba? Lapat na lapat ang pakiramdam mo na magsabi ng chismis o yung nangyayari sa buhay mo. Wag naman tayo magmarites, no? 'Di ba? Pero 'di ba pag kaibigan mo na, wala kang ginawa kundi non-stop, 'di ba? Kasi ganun nga. Kasama mo lagi, kachika mo lagi. Birds of the same feather, what? Flock together. The barkads ko yan. Dapat alam nating lahat to. Meron pa kayong, blood compact, o may handshake pa kayo, yung mga ganun-ganon, di ba? Para lang solid tayo, di ba? Yung mga ganon. Ganon din ang gusto ng banal na spirito. Gusto niyang maging ganyan tayo. Maging solid din tayo sa Kanya. We become one with Him. And when we become one with Him, grabe, God will reveal Himself so much, not just for you, but for other people. Imaginein mo, kung hindi nabanggit ni Pastor yung tungkol kay Hazel, maihihingi ba niya yon ng tawad? Hindi siguro. No? Siguro kung matagal-tagal pa. Pero sa biyaya ng Panginoon, ginamit ng Panginoon si Pastor bilang propeta para makapag-share at masabi kung ano ang problema nila, kung bakit siya nagkakasakit. Okay? At ngayon, hindi na, dahil magaling na. Pero this afternoon, so that we will know how to be the Holy Spirit's friend, there are keys to develop friendship with the Holy Spirit. Gusto nyo bang malaman yon? Handa na ba tayo? Ngayon pa lang mag-start. Introduction lang yon para malaman nyo kung bakit iba ang katawan sa kaluluwa at spirito. Number 1, keys to develop friendship with the Holy Spirit. Number 1, we communicate. Of course, pag hindi ka nakipag-usap sa kanya o sa kaibigan mo, hindi mo siya makikilala. How to communicate? Sabi po sa 1 Thessalonians, chapter 5, mga galak kayong lagi magsipanalangin kayong walang patid. Rejoice always and delight in your faith. Be unceasing and persistent in prayer. Amen? So sabi dito, huwag kang titigil na manalangin. So may nagtanong, Doktora, kanino ba ako mananalangin? Kay God the Father ba? Kay God the Holy Spirit ba? Or God the Son? Pag nagsabi ka ng Lord, silang tatlo na yon. Pag naging specific ka in your prayer, Abba, Father, kay God the Father, siya ang kausap mo. Pag naging specific ka, kausapin mo si Jesus, siya rin kakausapin mo. At pag sabi mong Holy Spirit, siya rin. Pero anong sabi? Si Holy Spirit po ang iniwan sa atin na magka-counsel. Pero lahat sila nagkakaisa. Kaya nga, 3-in-1 din ang Diyos. 3 persons in one God. Okay? Naintindihan ba natin? So, when you pray to them, we can pray. So, ways to communicate with the Holy Spirit is you can pray alone, which you do every day. Sana all, we do every day. We pray alone. We seek God in our devotion, in our quiet time with Him. Importante yan. Another is to pray with somebody. Pray with your husband, pray with your spouse, pray with your friends, no? Yan, lagi. Pray with kung sino man sa intercession, sa women's team, women's group, no? Pray with them. Laging may prayer item yung mga kasamahan natin dito sa church, ipanalangin natin. Pray corporately. Yan, lalo na yon. Sumama po kayo tuwing Wednesday prayer meeting, 8:30 via Google Meet, and 5 o'clock here, every Friday morning. Sana po, sabi ni Pastor, mamaya, ire-require na niya sa mga workers para mas maraming manalangin. Tama ba, Pastor? Yun. Sino nga ba yung workers? Taas ang kamay? Biglang di na nagtaas ang kamay.
Kung pwede lang, request lang, hindi naman requirement. No? Mas marami, mas masaya, at saka ang sarap-sarap makasama ang Diyos sa panalangin. Amen? So, another way to communicate with the Holy Spirit is through praise and worship, like what we did a while ago. Ang sarap-sarap manalangin, mag-worship at manalangin. No? Yung sumasayaw ka pa sa Panginoon at nag-wave ka pa dyan, dito, nandiyan sila, Marian, that's praise and worship. No? Ginagawa mo ba sa bahay yun o dito lang pag Sunday? Sana araw-araw. Sabi mo sa katabi mo, sana araw-araw. No? Hindi lang prayer. Paano yun, doktora? Wala naman akong banda. Hindi naman kailangan. Kumanta ka galing sa puso mo, wag lang sa nguso mo. Amen po ba? From the heart, kahit tagilid ang tono mo, maririnig ka pa rin ng Diyos sa langit. At hindi lang yon, kasama mo ang banal na Espiritu, you just have to worship Him here in your heart, in spirit and in truth. Okay? And another way is to soak in His presence. Ano yun? Magbabad tayo sa presensya ng Panginoon. Sabi nga, wag lang magbabad ng labada, magbabad sa telepono or sa cellphone. You soak in the Spirit, you soak in the presence of God by starting with worship at tuloy-tuloy na yon. Then you speak in tongues, then you pray, then you talk to Him like a friend. Yan po yung soaking in the presence of the Lord. Minsan, kahit wala kang sabihin, basta you just soak. Ang tawag doon, meditate in the Word of God. No, that's also part of soaking in the Spirit. Ramdamin mo ang presensya ng Panginoon. Mararamdaman mo yon. Hindi po maramot ang Diyos na pag nag-pray ka, hindi siya magpaparamdam sa'yo. Lalong-lalo na nasa iyo na ang banal na Espiritu. Hindi pwedeng hindi mo siya maramdaman. Sa taong sincere na manalangin, sa taong uhaw na uhaw, gutom na gutom sa presensya niya, pupunuin ka niya. Sabi mo sa katabi mo, pupunuin ka niya. So come on, talk to somebody, pupunuin ka niya ng presensya niya. Actually, sabi nila, paano yun, doktora? Nagkasala ako. Baka wala na ang Holy Spirit. Sa tingin mo, mawawala siya? Sagutin niyo ako. Pag may kasalanan, mawawala ba siya? Ha? Hindi. Never will I leave you. Never will I forsake you. Sabi ng Panginoon. Ang akala lang natin, nawawala pag gumagawa ka ng kasalanan. Hindi po. Andyan parati siya. Ikaw lang ang lumalayo. Sabi mo sa katabi mo, kasi ikaw lumalayo ka. Ikaw lang ang lumalayo eh. Pilit na pilit ng Panginoon. Kumakatok siya sa puso mo. Anak, kausapin mo ako. Anak, gawin mo akong kaibigan. Sa akin ka magsabi ng lahat ng sama ng loob mo. Ako ang kausapin mo. Eh wala eh. Ano ba bang pwedeng gawin? Wala na akong pag-asa dito ah. Kinakausap mo lang sarili mo. Sarili mo lang. Pero kaysa Lord, anong gagawin ko? Ano na ba? Hirap na ako. Ang dami kong problema. Sabihin mo sa Kanya, kakausapin ka niya. Babaguhin niya ang isip mo. Sasabihin niya sa'yo, anak, kasi magpakumbaba ka. Anak, eto kasi gawin mo, magtanim ka. Anak, mag-sorry ka. Anak, magpatawad ka. Eh, kaya ayaw mo mag-pray kasi ayaw mo gawin yon. Tama ba? Hello? Ayoko mag-pray. Alam ko na yung sasabihin ni Lord eh. Sasabihin ni Lord, patawarin ko na yung asawa ko. Laging ganon, no? Kami ni Pastor, parati yan. Pag nag-aaway kami, sabihin ko, susumbong ko siya, Lord, nakakainis na si Pastor. Pastor pa naman siya. Ganyan, di ba? Nag-aaway po kami. Tao pa rin kami. Tapos, susumbong ako sa mga anak ko. Ganyan. Tapos, pero mamaya sabihin ni Lord, mag-sorry ka, mauna ka. Sabi ko, Lord, ako na nga yung mali. Kaya nga eh, mayabang ka kasi, mauna ka. Sabi mo sa katabi mo, mauna ka. Andun ang biyaya ng Panginoon sa nauuna. Amen po ba? Gising pa ba tayo? Amen. Okay. So, ang next, nasa na ako, nawala na ako dito.
Sabi dyan, soaking in His presence. Grabe, when you soak in God's presence, a lot will change. When you soak in God's presence, He will fill you up so much. Maraming i-reveal ang Lord sa'yo. Maraming mababago sa'yo kasi inuna mo siya. Nag-spend ka ng oras sa Kanya. Mas matagal ka pa kasi mag-spend ng time sa kung saan-saan. You know, when you soak in God's presence, hindi to simple, hindi to 5 minutes. Hindi to 1 oras lang. Hindi to simpleng, tama na. When you soak in God's presence, wala yang limit. And you will just feel Him and He will just feel you. Feel Him, F-E-E-L. Feel you, F-I-L-L. Pupunuin ka niya. Amen? Napakasarap. That's number 1, communicate. Okay? You pray, no? You do praise and worship, and what? You soak in His presence. Number 2, you understand. Okay? Intindihin. Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, sapagkat ang taong di pinapanahanan ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Yun yung sinabi ko kanina. Kaya ayaw mo. Next, para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila nauunawaan. In English, sapagkat ang mga bagay na spiritual ay maunawaan lamang sa paraang espiritual. But people who aren't spiritual cannot or can't receive these truths from God's Spirit. It all sounds foolish to them and they cannot understand it. For only those who are spiritual can understand what the Spirit means. Okay? We cannot go wrong when we give the Holy Spirit full control of our lives. Diyan lang muna. Balik tayo. Kaya pala, no? Sabi nung may kausap ako, Doktora, ang hirap umintindi ng asawa ko. Sabi naman ng isa, ang hirap din umintindi ng kapatid ko. Born again na yan eh. Di ba born again na? Dapat, kung ano yung sinabi ko, dapat naiintindihan niya. Tama ba? Kahit anong explain mo minsan, ano ba naman, nakaka-10,000 explanation na ako, hindi mo pa ba makuha? Di ba? May mga ganong hirit. Di ba? Kasi nga, ito ang explanation dyan. Sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. If that person has no Holy Spirit, kahit sabihin mo, tinanggap na yan ng ilang beses, ang dami ng beses yan umattend, pinatanggap, kung ano-ano, marami, pero sa totoo lang, ayaw pa rin ng laman niya, yung walking in the flesh pa rin siya, ayaw pa rin niyang isurrender ang buhay niya sa Panginoon, hindi niya talaga yan mauunawaan. Amen po ba? Naintindihan niyo? Nakasulat po eh. It's written. It's not my word. It is the word of God. Kahit anong bagay, hindi nila mauunawaan because that person is not walking in the Spirit. He is walking in the flesh. Laman. Kapag ang tao, worldly view, kaya kanina, kapag yung tao, nandun ang priority niya nasa katawan, body, ano mas importante? Malalaman mo eh. Makikita mo. Importante sa kanya. Makikita mo yon kung anong tinitingnan sa cellphone, sa iPad, kotse, bagay, bahay, travel, make-up, damit, Shopee Live, no? Plantita, halaman. I'm not saying mali yun. I'm not saying bawal yun. Pero baka mas madalas yun kesa sa spending time with the Lord. Balansihin natin. Baka mas madalas kang naghahanap ng mga bagay dito sa mundo kesa hanapin mo yung nagbibigay ng bagay sa mundo. Uulitin ko. Baka mas madalas hinahanap mo, gusto mong yumaman, magkanegosyo, etc., etc. Ang sabi ng Panginoon,
Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all o some of these things, few of these things. Hindi, sabi niya, all of these things will be added unto you. Malalaman mo pag ang isang tao materialistic, pag isang tao mas mahalaga ang mundo o ano sasabihin ng tao sa kanya, aligagayan, worrisome yan, hindi nakakatulog mabuti yan, gusto laging ayos, postura, etc. Hindi pwedeng maglakad na butas ang damit o kaya second hand or basta ganun. Malalaman mo yon kahit hindi yun mayaman o kahit mayaman pa siya. May mga mayaman na hindi mo mapapansin na mayaman kasi ang suot nila gusgusin. Kasi sa kanila, baliwala yun. Meron namang walang pera pero pag pumustura, kala mo, milyonaryo. Pero ang priority niya, hindi mo naman alam. Hindi mo pwedeng husgahan. Ang may alam niyan, walang iba kundi ang Diyos. Kapag ang priority mo, ang Panginoon, uunahin ka rin niya. Amen po ba? Naiintindihan po ba natin? Malalaman mo yon. Pag hiningi ng Panginoon sa'yo ang isang bagay at ayaw mong ibigay, mas mahalaga yan kesa sa Kanya. Hello? Amen po ba? No? Sabi nung kausap ko, sino ba yung kausap ko the other day? Si isang pastora, humingi siya sa akin ng tulong. Tapos may word si Lord sa akin na, wag muna, tuturuan siya. Okay. Pero sabi ko, alam mo, pastora, there were times, wala akong maibigay sa tao. Naghuhubad po ako ng alahas at ibinibigay ko. Sabi ko, sangla mo na yan, ibenta mo na yan, para may makain ka. Totoo po yan. Kaya po ngayon, wala na po akong alahas na totoo. Kasi halos lahat, naibigay ko na. Kaya ito, hindi ko nasasabihin ko sa ko binili. Ang ibig ko lang sabihin, hindi ko pinagmamalaki yung sarili ko, pero tinuruan na po ako ng Lord na bitawan ang mga bagay na yon at ang Diyos ang magbibigay sa'yo. Amen po ba? Kaya minsan akala nila marami akong magagandang damit. Alam nyo, madalas binibigay lang po yan sa akin. Madalas, yung hinihiling ko kay Lord na minsan hindi ko na nga gustong hingin, pero grabe. There was a time sa aming buhay ni Pastor June, mahilig po ako sa pabango. Meron akong favorite na pabango, yung Red Jeans. And habang nanganganak ako dun sa sunod-sunod, so wala na kaming budget. Full-time kami sa JHMT na missionaries. Okay? Wala po kaming sweldo for 4 years. Tama ba? 4 years. Yun. So biglang nagulat ako, tumawag yung aking best friend, si Dr. Nerissa. Hello, kung nanonood ka. Sabi niya, Tin, alam mo, kinausap ako ni Lord, pakainin daw kita sa, saan ba yun? Chili's. Mahal dun eh. Talaga? Full-time kami sa JHMT. Sabi niya, lika, lunch tayo. Nag-lunch kami. Tapos, before that pala, sumasakay kami ni Pastor ng FX, naaamoy ko yung pabango ko. No, wala na. Alam mo, pabango ko na lang, Johnson's Baby Cologne. Johnson's Baby Cologne na lang, sabi ni Pastor, yung pabango mo yun, oo nga eh. Di bali, okay lang ako sa Johnson's. Sabi ko, mahal mo pa naman ako, di ba? Kahit mabaho ako. Anyway, nung nandun na kami, kumakain na kami, sabi niya, Tin, alam mo, may pinapabigay si Lord sa'yo. Ito, nakita ko yung pabango ko, yung Reggie. Sabi ko, talaga? Umiyak na ako, tumulo na luha ko. Sabi niya, may konting bawas, pero sabi ni Lord, bigay ko sa'yo. Sabi ko, talaga? Alam mo ba, noong isang araw, naamoy ko yan sa FX eh. Tapos, ganyan-ganyan. Nag-wishful thinking lang ako, pero binigay ng Panginoon. At alam niyo po, hindi isang beses lang siya nagbigay. Tuwing mauubos yun, tumatawag yun. At binibigyan niya ako. 3, 4 na beses. Binigyan niya ako ng Kenzo, 2 beses na Reggie's, binigyan niya ng Perry Ellis, lahat branded na mababango. Sabi ko, grabe ka, Lord. Sabi nga ni Lord, di ba? Unahin mo lang siya. Binigay namin ni Pastor ang aming buhay sa paglilingkod bilang missionaries. I challenge all of you. Huwag niyong maliitin ang Diyos.
Alam nyo, kung kinakausap ka na ng Panginoon, maglingkod na kayo. Walang talo. Bakit? Sino ba employer natin? Walang iba kundi may-ari ng buong mundo. Amen po ba? Sige, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah! Pabango lang yan. Wala pa yung mga bags na Coach, Prada na binibigay sa akin ng Panginoon. Hindi ko yun hinihingi, pero binibigay. Bakit? Again, it's because we serve a God who loves us. Mahal na mahal niya tayo. Hindi mo pa hinihingi, alam na niya. Amen po ba? Amen. Hindi lang naman sa gamit. Hindi lang sa gamit. Kaya malalaman mo, if the person is very materialistic, flesh, they walk in the flesh, we walk in the flesh, mahirap po yun. Hindi po nila maiintindihan ang mga bagay na espiritual. Doktora, paano ba to walk in the Spirit? And that's the question. Amen? Paano ba to walk in the Spirit? You always talk to the Spirit. Amen? Bakit kaya walang muka ang Holy Spirit? Tanong nyo ko, bakit? No? Di ba si God the Father, alam natin, mukhang tatay. Tama? Si Jesus, nakasama natin dito, nakita natin ang image niya. No? May itsura. Bakit ang Holy Spirit wala? Alam nyo bakit? Tingnan mo yung katabi mo. Yan ang muka ng Holy Spirit. Because the Holy Spirit is in you, kung sino ka, yun ang itsura niya. Naintindihan po ba natin? He is in us, and He wants to move in our lives. How to walk with Him? You talk to Him. You abide in Him. You ask Him, anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Anong tutulong ko? Anong gagawin ko for this day, Holy Spirit? Turuan mo ko, i-lead mo ko, i-guide mo ko. Siya ang gagabay sa'yo. Amen po ba? That's walking in the Spirit. Pag may umaway sa iyong kapitbahay, kaibigan, etc., manalangin ka muna, Lord, anong gagawin ko dito? Susugurin ko to? Sasapakin ko na ba to? Babarilin ko na ba? Anong gagawin natin? Sasabihin ni Lord, tumahimik ka, panalangin mo, akapin mo, regaluhan mo, love your enemies. Kasi, kinausap mo siya. Kung di mo kinausap, wala, dire-diretso ka na dun. Tama po ba? Because you walked in the flesh. So when you walk in the flesh, maraming palpak mangyayari. But when you abide in Him, abiding in Him is spending time with Him, talking to Him, sigurado yan, kakausapin ka niya. Sigurado yan, gagabayan ka niya, at siguradong di ka niya pababayaan at hindi ka niya pababayaang magkasala. Dahil pag nagkasala ka na, ano nangyayari? You grieve Him. Amen? Hindi pa tayo pumupunta doon. Pero this afternoon, I would like to end with this. We should understand. So, kung merong mga taong sinasabihan mo, ini-explain mo na, hindi pa rin maintindihan, ganito na lang. Tulungan mo yung taong yun, maisuko niya ang buhay niya sa Panginoon para lukuban siya ng banal na spirito at para magkaintindihan kayo. Amen po ba? So, if you have a person in your life na nahihirapan ka intindihin, naiinis ka, a difficult person, pray that the Holy Spirit will move in his life. Amen? Pero bago sa life niya, sa'yo muna. Sabihin mo sa katabi muna, sa'kin muna. Sige, kausapin mo yung katabi mo, ako muna. Sa'kin muna. Ako muna magsusuko ng buhay ko at siya muna ay kikilos sa akin ng mabuti. We cannot go wrong when we give the Holy Spirit full control of our lives. At kapag siya na, wala na si ikaw o si ako, siya na ang kikilos, maraming magandang mangyayari. Bakit? Ayaw kanyang pahirapan, ayaw kanyang saktan, ayaw kanyang nagrereklamo. At gusto niyang kumilos sa'yo para ikaw ay pagpalain,
ikaw ay maging pagpapala din sa ibang tao. Amen po ba? Tayo na po tayong lahat. So tandaan nyo po, the Holy Spirit wants full control of your life. And only if you will not walk in your flesh, only if you abide in Him, and only if you always talk to Him and ask Him what you need to do. Amen? So, Pastor June, communion. Amen? Natatandaan po ba natin? Pray to communicate and understand. So, para maintindihan mo yung Spirit, walk in the Spirit. How to walk in the Spirit? Talk to Him. And isa pa rin po, pag tayo po ay nag-pray and fasting, pag namamatay ang laman sa fasting, mas lalo pong mag-walk tayo in the Spirit. Kaya po natin kinikilala siya so that one day, lahat po tayo, we will manifest the gifts, the fruit, and all the anointing He wants us to have. But for this time, kilalanin muna natin siyang mabuti. We spend time with Him. We worship Him in spirit and in truth. Yan. Bago tayo mag-communion, I want you to look around. Tingin kayo. Sige, tingnan niyo yung mga nasa likod. Sige po. Yan. Okay. Nakikita niyo po, iba-ibang klaseng tao, iba-ibang klaseng pinanggalingan, may mga kahinaan. Tama po ba? Pero sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ni Lord at babaguhin ka ni Lord. Kung makakakwentuhan nyo lang yung mga taong na tiningnan nyo kanina, you will find out that each and everyone may mga problemang pinagdadaanan, may mga weaknesses, okay? May mga hugot lines din na katulad mo. Pero nandito ang banal na Espiritu para tulungan tayo lahat. Amen? Amen? So don't be condemned. Huwag kang makondemn na siguro ako lang may problema dito. Sila ayos na. Hindi po totoo yun. Si Lord lang po ang magaling dito. Amen? So let's prepare our hearts to receive our Holy Communion. Sabay-sabay tayong kakain at iinom.
Yes, Lord, we desire to have an encounter with you. Lord, not just here in church, but every day. Saan man kami naroon, Panginoon, nasa workplace, nasa bahay, wherever we are, we desire to have an encounter with you. And today, Lord, we want to lift your name. Gusto namin kayong pasalamatan. We remember what you've done, Jesus, for us. Taas po natin ang tinapay. Ang tinapay na ito ay ang katawan ni Kristo. Siya ang nahirapan, siya ang napako sa krus para sa atin. Siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Kaya salamat, Lord. Nilalagay namin sa alaala namin ng mga bagay na ginawa mo para sa amin. And thank you, Lord, yung hindi namin kayang gawin, ginawa mo na para sa amin. And we remember your word in Isaiah 53 that by your stripes, dahil sa iyong mga sugat, kami ay pinagaling mo na. Kaya kung ikaw ay may sakit, may karamdaman, may mga masasama o pangit na alaala sa nakaraan, you know, God can heal you of your past. God can heal your soul. God can also heal your body. I want you to claim it. Kahit yung mga nanonood sa atin sa ating FB Live, i-claim natin, sabihin natin, by the stripes of Jesus, I am healed. Healed. I claim my healing I claim my in Jesus' name. Jesus. Kainin po natin ang tinapay. Taas po natin ang juice. Ang juice na ito ay ang banal na dugo ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Binuhos mo ang iyong banal na dugo para hugasan ang lahat ng kasalanan ng buong mundo, pati kasalanan namin. Thank you, Lord. Dahil kapag tinitingnan mo kami, hindi na kami, Panginoon, yung dating kami, kundi yung bagong kami dahil sa ginawa mo sa krus. We are made righteous, we are holy. Hindi lang yon, ginawa mo kaming mga anak mo. Kaya salamat, Lord, binalik mo kami sa piling ng Ama. May karapatan dyan sa langit. At anumang meron dyan sa langit, kiniklaim namin, hinihingi namin ito para sa amin. Thank you, Father, Son, and Holy Spirit. We love you. Inumin po natin ang juice. Sa oras na to, dadako tayo sa ating pagbibigay. Let's give our tithes, our offering to the Lord. Okay? Bilang tanda ng ating pagsamba sa Kanya. We make way. We make room. Lord, let your Spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. We make way. We make way. We make room. Lord, Let your Spirit move. Come and have your way. have your way in this place. Lord, we have come for you. We make way. We make way. We make room. Lord, let your Spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. As we
We thank you, God, Holy Spirit, that you are here with us. At Lord, salamat Lord. Dahil patuloy na pinagtsatsagaan niyo po, patuloy po kayong kumikilos sa buhay namin. At hindi po kayo bumibitaw sa amin, Lord, kahit marami na pong beses kaming nagkamali, nagkasala. Thank you, Lord, hindi mo kami iniiwan at pinababayaan. Nawa, Panginoon, yung natutunan namin ngayon, ma-apply namin sa buhay namin. Kaya Heavenly Father, we ask for your grace. Bigay niyo po sa amin ang biyaya na maging best friends, Lord, with the Holy Spirit, with your Spirit, O God. Tulungan niyo po kaming ma-enjoy, ma-cultivate. Lord, grabe yung hinandaan niyo para sa amin. Limitless, boundless, O God. Kung matututunan lang namin, Panginoon, na talagang maging best friends, Lord, kayo. Maging ka-best friend po namin kayo, Panginoon. So, Lord, I pray, turuan mo kami, turuan mo at tulungan nyo kami, Panginoon, na mangyari ito sa aming buhay. Father, I pray that your face shine upon your people. Let your favor rest upon everyone. Ingatan niyo po kami sa anumang disgrasya, kapahamakan, anumang plano ng kaaway. Lord, hindi ito matutupad, kundi yung magandang plano mo ang magaganap sa aming buhay. Taas natin na ating dalawang kamay sa Panginoon. And Father, bless the work of our hands. Whatever we touch, it shall prosper, it shall multiply. Whatever we declare, the heavens and the earth will honor, because we honor you, Heavenly Father, and you honor us as your children. Salamat, Lord. Thank you for making us your dwelling place. Kami ang banal mong tahanan. And thank you, Lord, Lord, sa mga pagpapala ni handa nyo sa amin, kahit yung kakainin namin ngayon, bless our food for this time of fellowship. Bless also, Lord, those who have given their tithes and offerings. Salamat din po, Lord, sa mga sumusuporta sa amin online. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Thank you, God. We love you, Lord God, and we bless you, Father, Son, and Holy Spirit. At lahat ng in love kay Lord, magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Good evening po sa inyong lahat. Yan. Sige po, makakaupo muna. At announcement lang po. We'd like to, yung ating, prayer meeting. We'd like to announce our prayer meeting every Wednesday, 8:30 p.m. via Google Meet po. Okay? At every Friday, face-to-face po yung Friday natin. Kaya iniimbitahan natin, no, lalo na kung kayo po ay worker, kayo po ay pastor, kayo po ay tawag dito, leader, yan. Mas maganda po na tayo po ay nagpe-pray. Iba po kasi yung online, iba yung sama-samang nagpe-pray. Iba pa rin, ano? So, as much as possible, gusto nga natin i-require to, pero mas maganda siguro voluntary. Kasi pag ni-require, minsan hindi galing sa puso eh. Mas maganda yung pagsamba mo, yung paglapit mo sa Diyos, hindi dahil napipilitan ka, kundi dahil mahal mo ang Diyos. Amen? Amen po ma. So Friday po, meron nga tayo dito, nanggagaling pa ho ng Batangas. Bumabiyahe ng 2 oras. Opo. Nakamotor lang po yun. Umaalis ng Batangas ng 2:45. Quarter to 3. Darating dito, mag-aalas 5 or alas 5. Yan. Kahit umuulan, pumupunta po dito. Di po ba? Tapos tayo, nandiyan lang po tayo. Okay. Alam niyo po, iba Iba yung pag binigay natin yung panahon natin, yung oras natin sa Panginoon. Pag inuna mo siya, uunahin ka rin ng Lord. Amen? Ganun po yun. Okay? Ang pagiging best friend, hindi na lang po nangyari bigla yun. Tama po ba? Ibig sabihin, meron kayong spending time with each other. Alam nga naman, nagkatitigan lang kayo ngayon, best friend na kayo. Walang ganun. Sabi mo sa katabi mo, walang ganun. Di ba? Nag-uusap kayo, nag-spend kayo ng time. Yun po yun. Ganun ang ginagawa natin every Friday po dito. Hindi na po kailangan i-remind yun, i-message yun na Friday meron tayong So, every Friday, tuloy po yun. Ano pa? Meron pa ba? Okay. Ano yan? Yun na ba yun? Yun na ba yun? Okay na? Ano pa ba? Every Tuesday naman ang ating men's fellowship. Okay. every Saturday.
p.m., okay, Men's Fellowship via Google Meet. At pag Sabado, Sabado, 8:30 po ba? Asan si Ate Rich? Pastora Edna. 8 o'clock po ba? mga kababaihan, anong oras doon sa Saturday inyo? via Google Meet din. Yan, okay. So, pag hindi po kayo included dun sa group chat, please tell Ate Darlene, yung ating secretary, ayun si Darlene sa likod, para i-include kayo. And sa Men's Fellowship din, para i-include kayo. We would like to welcome the following. Unang-una na, aming bagong mga kaibigan, si Daisy and si Jerome Verso. Tayo po tayo. We would like to welcome you sa HDB. Taga-Kainta pa po sila. Okay. At si Timothy Kasupang. Timothy, yun. Ayun, hello. Yan. Si Welcome sa His Dwelling Place. John Ivan Zapanta. John Yun. Ivan. Palakpakan naman po natin si John Ivan. John Benedict. And si Dennis. John Benedict. Ronya, Yun. yan. Tsaka si Welcome Dennis, to welcome HDP. po. Yan, Mga sa His inimbitahan Dwelling ni Raquel. Yan. Okay. Announcement lang, we would like to also congratulate. Kuya Johan, dito ka nga sa harap. Saglit Yun. lang. Yes! Ayun no Pinanood po. namin. Imagine, Ikaw talaga panalo. He is our worship leader here. We would like to really glorify the Lord sa buhay ng aming anak. Yan. Yun. Nag-train sa akin. Si Pastor Daddy June po ang nag-train sa akin kumanta. Talaga po, nung nagsimula po ako, manipis lang yung boses ko po, no? Pero talaga pong with the glory of God and the glory of our mom and dad. Na kamit ko po yun. Maraming salamat po. Yes. Yan ang nadudulot ng nagpa-practice sa worship team, sumasali sa worship team. Sumali po Nade-develop po ang Parang inyong hindi talent. yata alam na iba. Sumali po siya sa tawag ng tanghalan. Yan. Okay, and naging Ano? ano Ano sabihin? hindi po siya nanalo pero alam natin sa atin panalo siya. Oo. Amen. Kasi talagang hindi pa panahon. Amen. Pero exposure 'yon. Actually, ang daming nag-comments comment na dapat siya yung manalo. talaga dapat. Yun, Napakalinaw at napakaganda ng delivery mo, Yes, anak. Okay. oo. Hindi dahil sa sa anak kita, pero dahil pinanood ko, talaga namang malayo yung ano. Oo, 'di ba? Okay. Ha? Sample daw. Sample. Mamaya na. Anyway, we would like to also extend prayers to our kumare, kay Ate Angel Bungay. Lahat po sila ngayon may sakit. Pero grabe po ang testimony po niya. Okay lang, Maring Angel, nagpaalam na ako sa'yo Oo. Kaya pala siya nagkasakit kasi may reason si Lord, iyak siya ng iyak. Yung 11 years na hindi niya nakakausap na mami niya at nag-away sila dati, binlock na niya sa FB. Since the time she started attending in this church, I always mention forgive. Iba, yung magpatawad sa mga nakasakit. Hindi ko alam na ganyan yung situation nila. Nalaman ko lang kanina, no, na hindi pala sila nag-uusap ng kanyang nanay. Tapos 1 month ago, for 11 years, di sila nag-uusap. Nung lagi niyang naririnig dito na magpatawad, mag-let go. So, hindi na niya in-unblock 1 month ago, pero di pa sila masyado nag-uusap. Finally, nung nagkasakit siya, tapos hindi niya ako makausap sa phone, laging busy. Tapos, kailangan niya na talaga ng help. Tinawagan niya yung nanay niya, nagpakumbaba siya. And after 11 years, nagkita sila last Wednesday. And sobrang iyak siya ng iyak kanina kasi nakap niya ako, yun pala yung dahilan, napakabuhay ang Diyos, sabi niya, buhay ang Diyos. Hindi lang yon, kapag binabanggit niya yung Word of God, of healing, yung Word of God sa mga anak niya, talagang instantly nawawala yung pagsusuka, yung lagnat, yung ubo, yung sipon, gumagaling, nagugulat siya. Sabi niya, talagang buhay ang Diyos. Gusto niya tong ipasabi sa inyong lahat. Thank you to all those who prayed for her. Okay, and one more, si Ate Lenz, may konting nararamdaman. We are also praying for you and for the whole family na alam ko po, marami pong inuubo, sinisipon dahil sa change of weather. Laging umuulan, tas mainit. So, always pray for the covering of the
the blood of Jesus. Amen? So, yun lang po. Again, congratulations kay Kuya Johan. Masayang-masaya lang nanay mo. Okay. Thank you. Okay, so sa lahat po na nanonood sa ating FB Live, please like and share our broadcast para mas marami pa hong makapakinig. And yun lang po, magandang gabi sa inyong lahat. A blessed Sunday to everyone. God bless you all. See you again next Sunday.